Magandang hapon po, mga giliw kong taga-subaybay. Ito naman po si Lola Sara. Nandito po ako sa lugar ng magandang puno at kawayan. Alam naman po ninyo, ito ang aking kaligayahan, na lagi ako sa silong ng mga puno sapagkat nakaka-relax ako. Nawawala ang anuman mga uri ng aking problema. Alam niyo naman po baga, ang mga tulad ko na senior na ay kaakibat lagi ang mga pagsubok, problema na hindi naman dapat. Kaya maraming salamat. Sana wag po kayo magsawa sa aking mga videos. O narinig po ninyo, ang ganda ng awit ng ibon. Yan ang gusto ko na marinig. Sapagkat yun ay good news. Ibig sabihin para sa akin, mayroon akong biyayang darating. Kaya maraming salamat po na sana po ay subaybayan ninyo ang aking laging talanbuhay. Sapagkat minsan nga po baga nasasabi ko sa aking sarili, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Kaakibat na yan ang ating buhay. Tulad ko po, napakadami ng mga pagsubok. Subalit para sa akin, okay lang. Dahil depende na yon kung ako mapaapekto. Alam po ninyo, labis-labis ang aking pasalamat. Bakit? Kung tutuusin po, ako ang napili ng Diyos na pasanin ko. Ang sabi baga sa Biblia, ang pamatok na dapat pasanin ng bawat tao. Nakaya ko. At sa awa ng Diyos, ang aking mga idolo na aking iniidolo, pinasasalamatan ko. Sapagkat maraming mga pagsubok silang binibigay sa akin. Tulad na po ng aking amang inulid, ang amang puong Panginoong Hesukristo. Dahil mula nung gawin ko siya, mula nung ipagawa ko po siya, anumang pagod at anumang binitawan ko, na halimbawa na salapi, dahil kahit papano, nagdonasyon din po ako yung nagawa dyan. Wala po labis, walang kulang, ibinalik niya sa akin. Pagkatapos tuloy-tuloy ang mga biyaya na nagmumula sa kanya. Yun sa aking paniniwala. Nung dumating na ang napakabigat na pagsubok para sa akin, nagkaroon po kami ng mga sakripisyo. Tulad po ng ginawa ko nung ikwininto ko sa inyo na hindi basta-basta ang mga pagsubok. Tulad nun, bakit ako nagkaroon ng imahen na inulid kung tawagin sa buhi? Pero para sa akin po yun ay ang Panginoong Hesukristo na namatay at muling nabuhay. Kaya po siya dilat, hindi siya pikit. Kaya marami po ang nagtataka na sabi, bakit ako mayroong ganon? Ang para sa akin, para mapalapit sa akin ang pagmamahal ko sa Panginoon, relasyon ko sa Panginoon. Walang hindi na pinagawa ko po yan. Alam po ninyo, maraming panunuya ang paggawa niyan. Ang sabi ng iba, ito anya si kay Martin. Kasi Martin ang gumagawa niyan. Ito anya ang gumagawa ng Diyos. Ang Diyos pa ay dapat gawin, hindi. Siya lang ang sculpture ba ang tawag diyan, manggagawa ng mga image, kung sinong image ang ipapagawa mo. Ang galing po ng kanyang kamay. Kaya maraming salamat mula nung dumating sa akin ang image ng Papa Jesus na yan. Tinanggap ko na maraming mga pagsubok sa akin kung hanggang saan siya sa puso ko. Kaya itong dumating na mga bagyo, maraming salamat at kahit papano hindi kami masyado dinaanan ng bagyo. Pero takot ako sapagkat ang aking munting dalanginan butas-butas na dahil sa katagalan. Luma ng kanyang bubong. Nag-aalala ako baka siya ay magibaan, mabagsakan, siya ay madamid sa kanyang katawan. Kaya maraming salamat kahit papano sa pagkakaroon ko ng imahe ng Papa Jesus. Matibay na matibay ang aking paniniwala sapagkat kinakausap ko po siya kapag ako may problema. Mayroon po siyang palatandaan para sa akin. Alam po ninyo ang palatandaan niya. Kapag tulad nito naglitid-litid ng kanyang ugat sa noo,
ibig sabihin po magkakaroon ako ng mabigat na problema. Nangyari po yan. Palibhasa, malakas ang aking fighting spirit sa pakiramdam sa mahal na Panginoon Hesukristo na siya ay malapit sa akin. Nararamdaman ko po yun. Kaya sa mga pagsubok na hindi ko sukat akalain na dumating sa aking buhay, habang rumaragasa ang bagyo, rumaragasa naman sa pagkatao ko ang pagsubok na hindi ko sukat akalain. Nang akala ko po ang pagsubok na yun, ayun na ang katapusan na magkakahiwalay na kami ng aking idolo, larawan ng aking Papa Jesus. Pero Lord, lumuha man ako noon habang binubuhat ko siya dahil ayaw ko siyang maagaw sa akin. Dahil alam po ninyo, ang kaagaw ko yan. Nagkaroon daw po siya ng karamdaman. Sa paniniwala naman niya, binigyan siya ng lunas. Kaya gusto niya kunin niya at ibalik muli doon sa pinanggalingan. Hindi po ako pumayag. Lingid sa kanyang kaalaman, kinakambas ko na po sa aking misyon na ako'y muling babalik sa lugar na pinanggalingan namin. Hindi pa man siya nagbabalak na kunin niyang imahe na yan. Ako, papunta na ako roon. Mayroon na akong news sa kanila, balita sa kanila na ako'y muling babalik upang ikalat ko ang salita ng Diyos. Kaya patawad po na sana man po maintindihan ninyo itong aking layon, itong aking sinasabi na hindi ako nagagalit, hindi sumasama ang loob ko, baga matumuluto ang luha ko sapagkat mahina ako, maging emotional ako pag nakakalungkot ang dumadaan sa akin buhay. Ang mga pagsubok na yon, hindi ko po alintana sapagkat nalulusutan ko. Na samantalang ang iba pag nagkakaproblema na nataas ang presyo ng dugo, na-high blood sila. Oo, ako minsan natataranta din, nagugulumihan. Kasi minahal ko po yan sa loob ng 48 years old na ngayon. Kapiling ko siya. Kasama siya ng mahal na Birhen de Lourdes ko at Senior San Rafael na aking mga idolo. Alam po ninyo, darating ang araw, sasaysayin ko yan, bakit ako mayroon ng ganyan? Sino ako? Hindi naman ako madre, hindi naman ako pare na mag-aalaga ako ng mga ganyang banal na tao noong araw. Pero kaya ko po yun ipaliwanag. Sapagkat totoong nangyari sa aking buhay. Naginising nila ang alitaw-taw ng aking isip na ito ang aking gawin. Kaya maraming salamat po. Hindi ako tulad ng iba. Na ang iba po nalulos control kung ano ang nangyayari sa kanila dahil hindi nila kaya isipin ang mga mabibigat na paabot ng banal na espiritu. Na kapag magmuni-muni ka, kung talagang totoo sa Diyos ka, mararamdaman mo kung ano ang ibig sabihin nila. Kaya kapag ako nagdarasal na, kung may makasaksi sa pagdarasal ko, sasabihin nila ako'y nababaliw. At bakit? Binibigyan ko ng buhay na kinakausap ko ang mahal na Birhen, kinakausap ko ang mahal na Poon na Jesus na tao sa aking puso, na kung ano man aking kahilingan, nandito yan sa aking puso. Kaya hindi nila ako nakikita ng oras-oras, may panahon ang aking pagsasanto rosaryo. Tulad po niyan, nakalipas na lang po, maraming salamat, ang Oktubre, monthly rosary. Nagampanan ko po yan sa awa ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Marami pa po ako isasaysay sa inyo kung paano at bakit naging ganito ako. Masaya ako. Kaya maraming salamat sa patuloy nagsusubay sa abay sa akin ng banal na espiritu. Na minsan nga nahihirapan ako magbigkas sapagkat siyempre matanda na ako. Okay lang sa inyo yon. Dapat bahala na kayo mag-unawa sapagkat si Lola Sara, hindi ko ikinakahiya. Wala akong pinag-aralan. Subalit, ang karunungan na nasa akin, karunungan na nanggaling sa Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. Ito po si Lola Sara. Maraming salamat.